Nasagip sa Pampanga ang 5 menor de edad na mistulang paninda kung ialok sa mga dayuhan. Arestado naman ang suspect na nambubugaw umano sa kanila. Nakatutok si John Consulta. Pagkatanggap ng mark money, pinasok na ng mga tauhan ng NBI Counterintelligence Division ang resort na ito sa Angeles, Pampanga. Ibinaba sa lamesa ang 18,000 pesos na mark money na tinanggap ng primary target. May karapatan kang manahimik o magsawalang ibo. Nasagip ng NBI ang 5 minor de edad na 15 at 17 taong gulang. Umiikot daw sa bar sa Angeles ang suspect at parang panindang inaalok sa mga dayuhan ang kanyang mga hawak na minor de edad. Hindi po siya nag-i-engage pag hindi foreigner yung parokyano. Nag-offer po siya ng sexual services mula sa mga minor na kanyang mga alaga. Meron na po silang mga resort at mga motel na sadyang pinagdadalhan ng mga biktima at hinahatid po nila ito door to door. Ayon sa NBI, 2 taon na raw nag-ooperate ang suspect sa Pampanga at gumagamit ng social media para makipag-usap sa kanilang mga parokyano. Significant po yung trabaho na ito dahil ang direktiba po sa amin ng aming director, si NBI Director Jimmy Santiago, at pinaka-latest na pronouncement ng ating Pangulo ay paigtingin daw po natin ang ating laban against child exploitation. Qualified human trafficking po ay violation na walang piyansa at ito po ay nagdadala ng kaparusahan na life sentence. Sinusubukan pa namin makuha ng pahayag ang suspect na nasa detention facility na. Ang mga minor de edad na mga biktima na i-turn over na sa DSWD Angeles, Pampanga. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Good news para sa mga customer ng Maynilad ang rollback sa tubig pagpasok ng Oktubre. Pero may nakaamba namang dagdag singil para sa mga customer ng Manila Water. Nakatutok si Maki Pulido. Umaabot ng 1,800 pesos kada buwan ang binabayarang tubig ni Lilibeth sa Manila Water. Kaya naman lahat na ng klase ng pagtitipid ginagawa na niya. Tubig dun sa pagbanlaw mo, ilagay mo na lang dun sa isang timba para may mabuwas ka sa kubeta, sa toilet. Ganun po. Kaya kailangan po, pag ikaw mag-toothbrush, tansyahin mo na lang kung ilang basong gamitin mo sa mag-toothbrush para, hindi na bukas ng bukas po ng gripo. Pero kailangan pang dumiskarte dahil may taas singil ang Manila Water simula October 1. Paliwanag ng MWSS Regulatory Office dahil ito sa Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Ito yung talo o kita ng mga water concessionaire tuwing gumagalaw ang palitan ng piso kontra sa pera ng ibang bansa kung sila ay nagbabayad ng mga utang nila abroad. Dahil mahina ang piso kontra sa euro at US dollars nitong mga nakaraang buwan, papasanin ng consumers ang diferensya sa palitan ng pera. Ang principle nito ay pag may gains po ang concessionaire sa foreign currency fluctuations, ay kailangan po nila ibalik po ito sa publiko. Ngayon, pag may loss din po sila, pwede po nilang ipasa po ito sa publiko. Kaya mula October 1 hanggang katapusan ng December, may dagdag singil na 3 pesos and 65 centavos ang mga residential customer ng Manila Water na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa. 8 pesos and 10 centavos naman ang dagdag kung 20 cubic meters ang konsumo at 16 pesos and 54 centavos sa konsumong 30 cubic meters pataas. Kinakailangan nating magtayo ng mga panibagong water sources. Kinakailangan nating magtayo ng mga maraming wastewater treatment plants, maglatag at mag-rehabilitate ng mga bagong linya. So kinakailangan natin ng pera para dito. So doon na pupunta yung mga loans. Pero kung may taas singil sa Manila Water, rollback naman ang ipatutupad simula October 1 para sa mga residential customer ng Maynilad. Yan kasi ang bulto ng mga utang ng Maynilad at mas malakas ang piso kontra sa yen nitong mga nakalipas na buwan. Kaya ibabalik ang kinita nito sa foreign exchange. 83 centavos ang rollback sa kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa. 3 pesos and 14 centavos naman para sa 20 cubic meters na konsumo at 6 pesos and 43 centavos para sa 30 cubic meters kada buwan na konsumo. Rerepasuin uli ng MWSS Regulatory Office ang FCDA, kaya't maaaring magbago uli ang singil sa January 1. This is regularly adjusted every quarter. So pwede pag mag-appreciate po yung peso, ay magkakaroon po ng rollback.
So yan po ang principle niya, no gain, no loss for the FCDA. Sa panahon ngayon na bawat sentimo ay mahalaga, hahanap pa ng ibang paraan si Lilibeth ng pagtipid ng tubig. Minsan na lang Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatuto, 24 oras. Dahil pa rin sa pananalasa ng Bagyong Hener, may gumuhong pader sa Albay. Nalubog naman sa kabi-kabilang baha ang iba pang lugar sa Luzon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa kasagsagan ng ragasa ng baha dulot ng mga pag-ulan sa Pulangi sa Albay, bumigay ang pader na yan sa Sitio Peña Francia, Barangay Ponso. Ininspeksyon na ng mga otoridad ang proyekto para masigurong ligtas sa mga residente. Nagka-gutter deep na baha rin sa ilang kalsada sa parehong bayan, habang sa Daraga naman sa Albay, pahirapan ang pagdaan sa mababang bahagi ng kalsada dahil sa pagtaas ng baha. Mistulang ilog naman ang kalsadang binabagtas ng tricycle sa Barangay Labangan sa San Jose Occidental, Mindoro. Dahil din sa Bagyong Hener, kaya may mga landslide sa Mountain Province kaya hindi madaanan ng ilang kalsada. May landslide din na naitala sa bayan ng Tinok sa Ifugao, maging sa Kalanasan sa Apayao. Ilang bahagi naman ng kalsada sa Tinglayan sa Kalinga ang nagkabitak-bitak at tila lumubog dulot ng mga pag-ulan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Maki-update na tayo sa lagay ng panahon kasama ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Amor. Salamat, Miss Vicky. Mga kapuso, anumang oras ngayong gabi, posible pong magsabay sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang dalawang bagyo, ang Bagyong Hener at ang bagyong tatawagin naman natin na Bagyong Helen. Papalayo naman na sa bansa ang Bagyong Hener pero nakataas pa rin po ang signal number 1. Dito po yan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at pati rin po sa western portion ng Pangasinan. So posible pa rin pong maramdaman yung bugso ng hangin dahil po yan dito sa Bagyong Hener at may kasama ring mga pag-ulan kaya maging alerto. Alas 11 kagabi nang mag-landfall o tumama po ang Bagyong Hener, dito po yan sa Palanan, Isabela at tinawid po nito yung bahagi po ng Northern Luzon hanggang sa makalabas na po yan ang landmass o makalabas po sa kalupaan at magtuloy-tuloy na sa may West Philippine Sea. Huli po itong namataan kaninang hapon sa layong 235 kilometers west-northwest ng Baguio City. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot ng 55 kilometers per hour at pagbugsong papalo naman ng 70 kilometers per hour. Pakanluran po ang kilos nito sa bilis na 30 kilometers per hour. Sabi po ng Pag-asa, anumang oras ngayong gabi o kaya naman mamayang madaling araw ay posible pong nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Yung bagyo naman na may international name po na Pulasan, ngayong gabi ay posible po na nasa loob na nga po yan ng PAR, kaya tatawagin na po natin yan sa local name nito na Bagyong Helen. Sa magiging track naman ito, posibleng nasa labas na rin po yan ng PAR sa mga susunod na oras o kaya naman bukas po ng umaga o tanghali. Depende kung mapanatili po nito yung taglay na bilis at ganun din ang direksyon. Kaya patuloy po natin yan tututukan. Medyo kakaiba po ang pagkilos ng bagyong ito mga kapuso dahil sa isang punto, umabot po sa 70 kilometers per hour ang bilis nito. Naku, napakabilis po niyan sa karaniwang galaw ng bagyo na lumalapit dito sa PAR. Pero paliwanag po ng Pag-asa, bihira pero posible naman itong mangyari. Lalo't ang mga bagyo po sa paligid po ng ating bansa ay parte rin o bahagi po ng isa pang mas malawak na weather system na tinatawag naman po natin na monsoon gyre. Patuloy po nga hatakin at palalakasin ng dalawang bagyo ang hanging habagat o southwest monsoon na magdudulot pa rin po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, magtutuloy-tuloy po ang mga pag-ulan bukas. Dito po yan sa may Central Luzon, Calabarzon at pati na rin sa Mimaropa. Hanggang dito po yan sa Bicol Region. Maulit po yan sa hapon at gabi, kasama na rin sa mga ulanin ang Northern Luzon. So yan po kasama dito yung Cagayan Valley, Cordillera at pati na rin ang Ilocos Provinces. May mga malalakas sa pag-ulan pa rin po mga kapuso. Nakikita po ninyo na kulay orange at kulay pula. Ibig sabihin po nito heavy to intense rains kaya maging alerto pa rin ang mga residente. Sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng ulan bukas. Posible pong halos buong araw nga po yan. Kaya make sure nakamonitor po sa advisories ng Pag-asa.
Sa Visayas, may mga kalat-kalat na ulan dito po yan sa Panay at pati na rin po sa Negros Islands. Ganon din dito sa may Samar and Leyte provinces. Gayon din sa bahagi po ng Cebu. Para naman sa mga taga Mindanao, maaliwalas po ang panahon sa umaga. Halos wala pong mga pag-ulan. Pero pagsapit po ng hapon, may chance po ng ulan sa may Sulu Archipelago. Ganon din po sa Northern Mindanao, ilang bahagi po ng Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nakapasok pa sa trabaho ang pang-apat na kaso ng MPOX sa Quezon City at hinahanap pa ang ilan sa kanyang mga nakasalumuha. Kasunod ng mga spa. Sunod na rin monitor ang mga barbershop at salon kung saan posible ang close at skin-to-skin contact. Nakatutok si Mariz Umali. Nakapasok pa pala raw sa trabaho ang 32 anyos na lalaking tinukoy na MPOX case number 4 sa Quezon City kahit nagpakita na ito ng sintomas ng sakit gaya ng lesion. Yan ang lumabas sa investigasyon ng MPOX surveillance ng Quezon City Health Department. Base sa contact tracing, 14 ang natukoy na close contacts niya. Yung 14 po na yan, 1 doon is yung partner. 13 ay yung workmates. Critical kasi even just a day that the patient goes to work, kahit ganun lang ka-exit na period of time, we need to contact trace all the possible na na-expose kay patients. Kabilang si Quezon City MPOX case number 4 sa 13 aktibong kaso sa bansa at kasalukuyan siya naka-isolate sa kanyang tahanan at nagpapagaling. Dahil naka-heightened surveillance ng MPOX sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, madali naman daw nilang natutukoy ang mga may sakit, pati ang kanilang close contacts para maagapan ang pagkalat pa nito. Ang problema, pahirapan daw para makuha ang kooperasyon ng lahat ng close contacts. Sa 14 po na na-identify, 7 pa lang po yung nag-respond. So we're hoping that as of today, mag-respond na sila for the contact tracing because we need to do this kasi kailangan natin malaman yung overall health status nila for the next 21 days. Ang pahirapan talaga yung mga taong hindi umaamin na may symptoms sila. Naisipan nga namin nung council namin last week na ba't di tayo mag-impose ng penalties? Hindi ko pwedeng sabihin hindi madadagdagan kasi posible talaga magdagdagan. Pero ang importante, ang Quezon City ay nakahanda para sa ganitong mga emergencies. Dahil lumalabas naman na may history ng pagpunta sa spa ang ilan sa mga nagpositibo sa MPOX sa bansa, tuloy-tuloy ang pag-iikot nila at lumabas na 282 sa 385 na establishmentong ito sa Quezon City ay walang permit, bagay na inendorso na raw sa Quezon City Health Department. They can recommend for a cease and desist order or a temporary closure based on their recommendation. Sunod naman daw nilang imo-monitor ang mga barbershop, beauty parlor at salon kung saan di may iwasan ang mga close at skin-to-skin contact. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Kinumpirma ng AFP na nagsanay bilang reservist ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kabilang sa paggamit ng armas pero iniimbestigahan pa kung sila ang binansagang Angels of Death. Nadagdagan naman ang lumutang na biktima ng pang-aabuso umano ni Pastor Apollo Kibuloy at nakatutok si Salima Refran. Hindi ba sa 8 biktima pa ng pang-aabuso umano ni Pastor Apollo Kibuloy ang lumutang ayon sa Department of Justice? 3 ang nakikipag-ugnayan sa kanila, bukod pa sa 5 hawak na ng Davao City Police. Pero may iba pa raw sa Mindanao. Bukas kami na tanggapin ang inyong, marinig ang inyong mga kwento at kung handa na kayo magkaso, tutulungan namin kayo na magkaso. Nandiyan ang suporta ng DOJ at ng WPP, no? Handa rin ang Justice Department na tanggapin ang reklamong obstruction of justice na ihahain ng Davao Police at DILG laban sa lahat ng mga tumulong at nagkanlong kay Kibuloy. Nationwide naman ang sakop ng mga state prosecutor. Kung gusto nilang ituloy ang kaso na yan laban sa mga nagkanlong kay Pastor Kibuloy, maaari nilang ihain dito yan sa head office. Ang Armed Forces of the Philippines, kinumpirmang may Army Signal Battalion na reservist status ang Kingdom of Jesus Christ. Inaalam na sa tulong ng PNP kung ito nga ba ang private armed group ni Kibuloy o ang sinasabing Angels of Death. Anong level ng combat training kung meron? Kasi reservist din naman. It's basically basic military training, parang military orientation training. Part ng POI ng basic military training is yung marksmanship training. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang kampo ni Kibuloy at ng KOJC. Pero sa post ng kanilang abogado, pinabulaanan ang alegasyon ng private army ni Kibuloy.
Kung totoo, tiyak na lumabas na ito sa 16 na araw na paghahanap ng mga pulis sa pastor sa KOJC compound. Prayer warriors umano ang meron ang pastor. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran, nakatutok 24 oras. Headline recently ang sunod-sunod na pagtapon o pagtagas ng langis sa ating mga dagat. In the future, pwedeng makirescue ang dinedevelop na watercraft ng ilang techie Gen Z. Tara, let's change the game at alamin kung paano yan gumagana. Hindi kayo makakalayo. Diyan na yung Coast Guard. Nito lang Hulyo, 3 magkakasunod na oil spill ang nangyari sa Bataan. Not very mindful at lalong hindi demure ang environmental risk nito sa marine life at ecosystem. Pati hanap buhay ng mga mangingisda, apektado. Pero paano nga ba tayo matutulungan ng teknolohiya sa mga ganitong kaso ng marine incidents? Meet our techie Gen Zs na sina Masaya, Carl, Tim at Kang na bumuo ng prototype watercraft na kayang makadetect ng langis sa tubig with the use of AI. Ang Oil Seeker. Nakita namin na may need talaga since ang Philippines ay isang archipelago. Ang binuo nilang watercraft, nilagyan ng kamera at gamit ang artificial intelligence via image processing, powered by machine learning. Kaya nitong ma-identify kung may langis sa tubig in real time. Sa pamamagitan ng AI, gumawa kami ng isang system na once if-need mo doon ang thousands of photos ng crude oil under different lighting conditions, ay kaya niyang matutunan na ito ay isang oil at next time, ma-recognize niya ito kapag nakita niya ulit. Mas mura rin ito kumpara sa usual na ginagamit na industrial gas sensors at mayroong 1 kilometer range na natatrack sa GPS. Unang sinample sa amin ni Carl ang kakayahan nito gamit ang simulation ng crude oil, gasolina at tubig. Nang itapat namin ang sample ng crude oil at gasolina sa kamera, dito lang na-trigger ang alarm. Nandito tayo ngayon sa Manila Bay at susubukan na natin itong Oil Seeker. Tignan natin kung meron siyang madedetect na langis. Ang Oil Seeker, kinokontrol sa dedicated nitong mobile application. Oh, meron agad na detect. Equipped din ito ng iba pang water sensors. To confirm it, meron tayong mga water parameters na sinusundan. Meron tayong pH level, water temperature, turbidity, just to name a few. At ang lahat ng data, easily accessible na rin sa app. Hopefully, dumating yung time na makonect namin siya sa satellites and also ma-distribute namin yung data to different government agencies kagaya ng DOST at ng Pag-asa. There you go mga kapuso, another use for artificial intelligence, this time para makatulong sa mga maritime incidents katulad ng oil spills. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!